Father, as we study the book of Revelation in regards to the church of Sardis, I pray that help us, Lord, to understand the situation, the kind of church, what Sardis is, and to what they face, what they do, and what is the essence of it, Lord God, in the modern times, and in the church ages, O God. I pray, Lord God, that let our ears be opened and our hearts to have right wisdom in how we will apply these things, Lord God, to our lives. Guide us, Lord, continuously this morning, and may your name be glorified in every ways. Just as how we started the book of Revelations, I pray, Lord, that let all these things, Lord God, will have a nourishment in our spiritual lives. Thank you, Lord, and to you all the glory and honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, katulad nung mga nauna na inaral natin in regards to the book of Revelation, gayon din yung klase ng sulat na meron para dito sa Church of Sardis. Okay? Kagabi nga, nung binabalikan ko to, nung inaaral ko, kung mga taga-Laodicea, ang tawag ay Laodiceans, ano kaya ang tawag sa mga taga-Sardis? Sardines. Mga sardinas, di ba? Okay, kung titingnan nyo siya, parang may kulang at hindi kompleto yung parts ng letter sa Sardis, unlike dun sa others. Ano nga ba yung mga parts ng letters na meron yung mga inaaral natin, mga kapatid? Sa Book of Revelation, yung mga letters dyan, ano yung mga parts niya? Ano una? Review. Ano una? Sa Book of ano yung sa Book of Revelation, yung mga letters, ano ang first part na meron dun sa mga letters? Ano muna? Nagpapakilala muna. To the angel muna ng church. Ina-address muna kung sino yung church. Tapos, description of Christ. Tapos, compliment. Yung appreciation niya. Tapos, rebuke. Tapos, reminder or yung rewards and warning, di ba? Parang ganon siya. Tapos, laging to let him who has an ear, let them hear. Laging ganon yung niya, yung style niya. Bakit nga pala meron tayong Okay, so yun yung parts niyan. Pero tingnan niyo yung chapter 3. Nandyan ba yung address para sa church? Andyan. Andyan ba yung description kay Christ? The words of Him who has the 7 spirits of God. 7 stars, di ba? Andyan. Andyan ba yung compliment? Wala ba? Ano sabi? I know your works. You have the reputation of being alive, but you are dead. Is this a compliment or a rebuke? Rebuke. Sino nagsasabing rebuke? Sino nagsasabing compliment? Pareho lang? Bakit po, Sister Lydia? Kung titingnan ninyo, sarcastic yung pagkakabanggit dito ng compliment ni Jesus sa kanila. Bakit sarcastic? Sa tingin nyo? Tingnan nyo yan yung I know your works. Tuwing binabanggit yung I know your works, laging compliment yon. Tama? Doon sa mga nauna. Naalala ninyo? Yung naunang mga churches, yung sa Thyatira, I know your works, your love and faith and service. Compliment o hindi? Compliment.
Sabi dun sa Pergamum, I know where you dwell, where Satan's throne is, yet you hold fast in my name. Compliment, tama? Sa Smyrna, I know your tribulation and your poverty and the slander, those who are the Jews that they are not. Compliment pa rin. Pagdating doon sa chapter 2 sa Ephesus, I know your works, your toil, and your patience. Compliment. Tama? Dito sa Sardis, it seems like mukhang kino-compliment kunyari ni Jesus yung Sardis. Gusto niya sabihin, I know your works. Okay? Your reputation of being alive. Alam na alam ng lahat that you are very much alive. This church is a lively church. This church is a flourishing church. This church is a well-known church. Alam niyo po ba na ang Sardis, ang pinagmulan ng gold coins sa Asia Minor? Sila ang kauna-unahang naggawa ng gold coins. Okay? This is a Roman, kumbaga, nasasakop siya ng Roman Empire, pero tigasin ang Sardis dahil hindi sila mahirap na katulad ng ibang mga lugar sa Asia Minor. Mayaman po ang Sardis, especially sa ginto. Okay? Karamihan ng mga tao sa kanila ay may kaya sa Sardis. Yet, merong reputation din ang Sardis na 2 beses silang nagupo. Okay? 2 beses nagupo yung Sardis, o ano ibig sabihin ng nagupo? Nasakop. 2 beses silang natalo dahil yung kanilang watchtower, 2 beses na akyat dahil natutulog yung kanilang bantay. One in the time of Cyrus, okay? Cyrus the Great, and one at the time of Antiochus Epiphanes III. Yung tatay ni Antiochus Epiphanes IV. Sino si Antiochus Epiphanes IV? Natatandaan nyo? Sino yun? Si Antiochus Epiphanes IV, yung salbahing lalaki na nag-alay ng baboy dun sa templo ng Jerusalem. Diba? Yung sinasabi ko sa inyo na salbahing sumira ng temple of Zerubbabel. 3 beses pa lang nagkakaroon ng temple sa Jerusalem. Tama? Una, nung time ni Solomon. Yung temple na pinagawa ni Solomon. Gusto ni David siya magpagawa, kaya lang ayaw ni God. So si Solomon na nagtuloy. Kailan nasira yun? Kailan nasira yung temple ni Solomon? Nung time na sinakop ni Nebuchadnezzar o ng Babylon ang Israel. So yun yung first temple. Nung time nila Nehemiah, nila Ezra, gusto nilang itayo ulit yung temple. Kaya lang naitayo ba ni Nehemiah? Hindi. Ano lang ang naitayo ni Nehemiah? Ano lang? The walls. The walls lang. Hindi naitayo ni Nehemiah yung temple. At sino nakapagtayo? Si Zerubbabel. Okay? Yun yung tinatawag na Zerubbabel's Temple. Yung Zerubbabel's Temple, ang inabot nung 400 years of silence, nung time ng mga Maccabees. Okay? Yung sabi ko sa inyo, yung sa gitna ng Old and New Testament, existing pa po yung temple nun. Okay? Kaso, dumating si Antiochus Epiphanes IV. Okay? At sa sobrang galit niya sa mga Hudyo, okay? Sa sobrang galit niya sa mga Hudyo, winasak niya ito, pero bago niya winasak, nag-alay muna siya ng baboy dun sa temple para lapastanganin yung Diyos ng Israel. Tandaan ninyo, noong time na yon, hindi nangungusap ang Diyos, hindi kumikilos ang Diyos sa kanila. Pinabayaan ng Diyos ang Israel at that time. Okay? At alam niyo kung sino ang sumunod na nakapagtayo ng temple? Binastos ng Diyos ang Israel. Alam niyo kung sino nagpatayo ng susunod temple? It's Herod the Great. Si Herodes. Sino si Herodes? Israelita ba siya? Hindi. Isa siyang Edomita. Okay? Idumean. Edomites. Sino ang mga Edomites? Sila yung mga lahi ni Esau. Ni Esau. So, technically, pinsan sila ng Israelites. Pero, karibal sila ng mga Israelites. And, Herod the Great is not Israelites per se. Okay? So, si Antiochus Epiphanes III, yung tatay ni Antiochus Epiphanes IV na naglapastangan,
Itong Sardis ay nasakop ito ni Antiochus Epiphanes III. Okay? Twice. Ang nakakatawa doon, bakit nasakop? Dahil natutulog yung bantay sa watchtower. Sino sa inyo mahilig manood ng mga epic? Nanonood ba kayo ng mga epic? Yung mga, kung nanonood kayo ng mga epic movies, yung mga sinauna, kapag maggigirahan, meron laging tinatawag na watchtower. Ano ang purpose ng watchtower? Very good. Malayo pa lang yung kalaban, nakikita na nila. Okay? Kaso, sa 2 beses na pagkakasakop dito sa Sardis, iisa lang ang dahilan. Tutulog-tulog yung bantay. Nakakatawa, di ba? Nakakatawa yun na yun yung dahilan. Tapos, pagdating dito sa Church of Sardis, anong sabi ni Christ? Ano sabi ni Christ? Ha? Yung ba agad? Tingnan verse 2. Ano sabi sa verse 2? The first praise sa verse 2. Wake up! Nakakatawa dyan kasi coincidence na yan yung sinabi rin ni Christ sa kanila. You know why? You know why? Ano sa tingin ninyo? If Sardis is a flourishing church, has a good reputation of being lively, ano sa tingin niyo yung tendency nun? What do you think would be the character of this kind of church? That everyone sees that he is flourishing, he is rich church, he is a lively church. Ano sa tingin niyo siya? Ha? Ha? Ano? Mayabang? Ano pa? Boast? Ano? Complacent. Relax! Why? Mayaman kami. We have everything we need. Alam nyo, ito yung problema ni Sardis. Ang tanging meron siya ay ang reputation niya of being alive. Kaya yung sinasabi nga ni Sister Lydia, he has both, kumbaga parang pinupuri siya, pero yung pagpuri sa kanya ay paglait din. Hindi works ang sinabi na, kumbaga parang, I know your works, na tipong parang, ang galing mo, or napaka-faithful mo. Yung I know your works dito, tumutukoy lang doon sa kanyang panlabas na kaanyuan. Ano yun? Ano yung works na meron sa Sardis? What kind of works does Sardis have? Wala. Ang meron lang siya, reputation. Siya yung tipo ng church na nagkakaroon na ng persecution sa lahat ng mga churches doon sa Asia Minor. Pero itong si Sardis, anong ginagawa niya? Nagdududa nga ako kung talagang pinersecute din ang Sardis. Walang binanggit na pinipersecute siya. Diba? Pansinin ninyo, hindi binanggit dyan na pinapersecute siya. Why? Anong problema? Hindi siya kailangang i-persecute. Bakit hindi siya kailangan i-persecute? Because the church is dead. Because the church has what the church only has is his reputation. Alam ng kaaway, alam ni Satanas, hindi na ako dapat mag-aksaya pa ng panahon. Bakit? Laglag na yun eh. Diba? Laglag na yan. Kumbaga sa babae, konting kalabit lang bigay na yan. Diba? Hindi mo na kailangan ligawan yan. Bakit? Kalabitin yan, bibigay yan eh. Hindi na yan sinusuyo. Pag tinabihan mo, tayo na? Tayo na! Ganon si Sardis. Maganda siya, mayaman siya, meron siyang magandang reputation, sikat siya, pero anong meron siya? Wala. Walang kwenta. Ito'y nakakalungkot kasi in the 7 churches, the bad news is, merong mga church
na magandang tingnan, maganda ang reputation, yet pagpasok mo sa loob, pag inalam mo yung kanilang kalalagayan, wala. Ano ang difference sa iba't ibang churches? Ano ang Ephesus nung pinag-aralan natin? Ano ang Ephesus? Siya yung church na inabandon yung kanyang love. Natatandaan niyo yun? Church siya, pero wala siyang love. Yung Smyrna, anong ginawa ng Smyrna? Anong description sa Smyrna? Sila yung persecuted church at sinabihan sila na humanda silang mamatay. Kumbaga, ready nila yung sarili nila. Pagdating sa Pergamum, they are what? Ba't sila pinagre-repent? Persecuted sila, pero although persecuted sila, anong ginagawa nila? Nagko-compromise sila. Okay? Tapos pagdating sa Thyatira, para silang si Jezebel dahil napasok sila ng false teachings. Tama? Pero pagdating dito sa panglima, sa Sardis, what happened? Ano nangyari sa Sardis? Itong Sardis ay kunwari flourishing, kunwari maunlad, kunwari masigla, kunwari mayaman, kunwari they are very much alive church, but what? Dead. So, pastor, pwede pala talaga na ang church ay dead. Yung pagiging dead niyan is dead as a whole, hindi naman dead as in wala ng pag-asa. Okay? Dahil kung titingnan ninyo, yung kanyang sinabi ni Christ sa kanya, is it too late? Is it too late? Kasi karamihan ng pastor, pag pinipreach itong Church of Sardis, parang wala ng pag-asa itong Sardis. Parang kapag ganito yung church nyo, parang, wow, parang wala na. Hindi na makakabangon pa. Hindi ganon. Okay? What Church of Sardis is, anong sinasabi ni Christ sa kanya, merong mga bagay na binanggit sa kanya. Number 1, ang sabi sa kanya, wake up. Wake up. Bakit? Ibig sabihin, yung pagiging dead niya pala, hindi naman pala dead na tipong parang wala ng pag-asa. But ano? Ano? Madalas kasi nilalait itong mga taga-Sardis eh. Yung mga sardinas na yan. Di ba? Madalas nilalait sila. Why? Dead church and description sa kanila eh. Pero ano ibig sabihin ng wake up? Ibig sabihin, they are in the deep sleep or slumber. Matindi yung kanilang pagkakatulog. Ibig sabihin, may pag-asa. Pwede silang gumising. Pwede silang mabuhay. May pag-asa. Okay? Huwag niyong isipin na porket sinabing dead, wala na pag-asa. Alam niyo, isang bagay na matututunan niyo dito. Once a church is a true church, kay Christ yun, may pag-asa yun. Okay? Ito nga yung isang bagay na ini-encourage ko yung mga kakilala ko ngayon sa forum. Kasi madalas, ako naging guilty ako dito before. Yung mga naniniwala sa doctrines of grace o yung mga naniniwala sa Calvinism, madalas ang baba ng tingin sa mga Arminians. Madalas iniisip natin na wala ng pag-asa yung mga Arminian na yan. Bakit? Kasi puro free will yan. Naniniwala kasi sila na sila mayroong part sa salvation. Mga wala ng pag-asa yan. Tandaan ninyo na tayo man minsan nagkaroon din ng ganong klaseng mga konsepto.
na hindi porket matured tayo, wala nang pag-asa yung mga immature Christians. Dahil once in our lifetime, we are also in slumber. Meron ba sa inyo nung na-born again siya, naging matured ka agad? Meron bang ganon? Natipong pagkatapos siyang ma-born again, ano agad siya? Tawag dito, matured ka agad? Meron ba? Hindi ba dumaan din tayo dun sa mga tawag ng marami as baby Christian? Yes or no? Di ba? Na naniniwala rin tayo na kapag may sakit tayo, nadadaan sa review. Di ba? Nilalagnat ka. Ang temperature mo 38.5. I rebuke you in Jesus' name, mawala kang lagnat ka. Di ba? Ang mura-mura naman ng Biogesic, wala pa 10 piso. Manong uminom ka ng 10 pisong Biogesic, tapos yan. Diba? Dumaan din tayo dun sa time na yun. Dumaan din tayo dun sa panahon na iniisip natin na pagka positibo yung iniisip mo, mangyayari siya. Diba? Dumating din tayo dun. Pero as the years go by, we became mature. Sabi ko nga sa inyo, dumaan din tayo ngayon marami sa FB yung tipong magpo-post ng share this post or type amen and God will give you blessings for 3 years. Di ba? Yung mga ganun, mga picture ni Mama Mary or picture ni Jesus Christ. Di ba? Kaya nga sabi ko doon sa isang post ko, stop posting na kapag nag-say ka ng amen, i-bless ka. It doesn't work that way. Hindi ganun yun. Kahit na mag-share kayo ng kung ano-ano dyan, walang mangyayari sa inyo doon. Kung ayaw kayo pagpalain ni God, hindi kayo pagpapalain ni God. Ang pagpapala ng Panginoon, depende yun sa Kanya. It's up to Him. Okay? So, Sardis has this kind of reputation na mayaman siya sa labas, ang ganda-ganda niya, pero hindi alam ng lahat, discerned ni Lord yung problem niya. Ano yun? Patay siya inside. He is in great slumber. So, ano sabi sa kanya? Wake up! Natapos ba sa wake up? Natapos ba sa wake up? What is the essence of waking up? Wake up call. Pag sinabing wake up call, ano na? Hoy, gising! Pag sinabing gano'n, ano ibig sabihin? Bumangon ka na, talikuran mo na yung dati, kailangan mong gumawa ng paraan. There's a sense of urgency. Pag sinabing wake up, hoy, gising! Kailangan na. Bakit? Delikado na. Kailangan mo nang gumising, kailangan mo nang tumayo dyan. Merong sense of urgency, merong kailangan gawin, kailangan mong tumayo. Pero hindi yun natatapos sa pagtayo. Kung tumayo na, ano na ngayon? Ano nang gagawin ng dead church? Ano nang gagawin? Is it enough to stand up? Oh, nagising, na-revive. Ito yung nangyayari sa maraming mga churches. Okay? Papasok sa revival service. Ano mangyayari? Magkakantaan ng maganda, mag-aawitan, magpe-prayer ng 24 hours. Prayer and fasting. Pagkatapos, so, ano na? Wala, balik sa dati. Kaya pag after ng 3 months, kailangan ulit mag-revival. Bakit? Tulog na naman eh. Ano sabi? It doesn't end with waking up. Anong dapat gawin? What's the next step? Ang sabi dito ni Christ, strengthen what remains and is about to die. Anong meron kang natitira sa'yo? Palakasin mo ulit yun. Go back to basics. Pray. Okay? Pray. Study the Bible. Attend the fellowship. Okay? Worship God. Serve Him. Kailangang bumalik sa kung anong dapat balikan and strengthen it up. Hindi pa pwedeng gigising ka lang. Kailangan mong gumawa ng paraan. Hello? Lagi ko ang sinasabi sa kambal kasi
sa amin, naiiwan sila dahil pagdating nila sa bahay, okay, marunong na naman yan eh. Alam ni Pami, marunong magsaing ang mga yan. Kaya nila yung sarili nila. Okay? Lagi ko sinasabi, lalo na dyan sa dalawang, sabi ko, kapag wala pa kami ni Mami, gagawa kayo ng paraan. Okay? Kaya lang, minsan kagagawa nila ng paraan, minsan kung ano nung ginagawa na rin, nag-eksperimento yan. Pero marunong silang gumawa ng paraan. Okay? Bakit? Kasi hindi pa pwedeng laging antay tayo. Okay? Kailangan bumagsak ng bayabas, so antayin natin. No. Paano kayo magmamature sa spiritual life niyo? Antayin niyo ba? Magiging mature ako, darating din yung panahon na yan. Hindi po. Magiging mature kayo, lalago kayo, if you will strengthen up what is in yours. Especially, kung nandun ka sa panahon, natutulog-tulog yung spiritual life mo. Sabi ko nga sa inyo, ang nakakatawa at ang ironic sa buhay ng mga mananampalataya, mostly, sino ang mas matinding manalangin at matinding maglingkod sa Panginoon? Sino? Sino? May pangangailangan. Sino pa? O yung mga may problema, di ba? Sino pa? Bago. Sino pa? Pag under persecution, big problems. Di ba? Ang Sardis, meron ba? Wala. Why? Mayaman sila eh. They have everything. Kaya nga nakakatawa, yung mga churches, lagi nilang, ang gusto nila, pagpalain sila. Di ba? Ang gusto ng maraming Christians, yung buhay na walang problema. Usually, yung mga taong punong-puno ng walang problema, yung tipong saganang-sagana sa buhay, yan yung mga taong relax. Di ba yung irony ng buhay? Kailan kayo mas naging mapanalanginin? Yung kompleto kayo sa buhay o yung marami kayong needs? Di ba? Yun yung irony ng Sardis. Okay? Yun yung irony ng Sardis. Kaya huwag yung mamalitin ng mga sardinas. Mayaman yan. Di ba? Mayaman yan. Pwedeng Spanish style, di ba? Pwedeng mackerel, pwedeng hot and spicy. Huwag yung mamaliitin. Itong mga Sardis, mga taga-Sardis na ito, okay, ang nakakalungkot, although they have everything, they are dead. They only have the reputation. Hindi alam ng iba. Ito pa yung problem dyan. Walang nakakaalam na iba. Why? Because looks are very deceiving. Tingnan niyo yung katabi niyo. Huwag niyong isipin na porket maingay yan na kumanta, mature Christian yan. Kaagad. Huwag niyong isipin na porket maganda ang suot niyan, marami yung pera. Di ba? Naalala ko yung sabi ng pinsan ko, meron ako isang pinsan na nakapag-work sa Macau. Sabi niya, alam mo, ang daming Pinoy sa Macau. Tapos yung Macau, dun yung pinaka-Las Vegas ng Asia. Di ba? Yung pinaka-Las Vegas ng Asia. Kaya yung mga call center agents gusto pumunta doon para makapaglamierda doon kasi maganda ang nightlife sa Macau. Walang tourist destination doon, kundi yung parang ang nasa Las Vegas, kaya lang mas cheaper. Okay? Mas cheaper siya. Sabi ng minsan ko, maraming Pinoy doon. Ang problema, kala mo mayaman. Okay? Pero paano sila nabubuhay? Sa pre-tastes. Kasi sa Katerba daw yung pre-taste doon sa Macau. Pag pinasok mo daw yung palengke doon sa Macau, busog ka bago ka lumabas. Punta tayo? Ang daming pre-taste doon sa Macau. Okay? Kaya huwag niyong isipin na porket nakakapag-Macau, maraming pera. Yung iba doon, nabubuhay dahil sa pre-taste lang. Okay? Looks are very deceiving. Sardis is a church that looks like so well, yet they are not. Kaya huwag niyong pagkakamala na porket ang church ay naunlad,
ito ay matured. Okay? One friend of mine, yung isang taga Pasay din na kaibigan ko, sabi niya, Pastor, wala ka bang church dito sa Pasay? Sabi ko, wala, QC talaga eh. At hindi ko kayang magtayo ng another fellowship dyan kasi sobrang hectic na ng schedule ko, hindi ko kayang i-accommodate na. Sabi ko, bakit? Kasi problema kami sa church eh. Kasi yung church namin, ganyan. Sabi ko, ganun talaga eh. Hindi natin makikita talaga yung perfect church. Sabi ko, ang alam ko, yung church nyo, ano yan okay naman. Sabi niya, hindi pastor. Mukha lang okay. So maraming church ang mukha lang okay. Okay? Kumpleto sila sa pangangailangan. Naka-aircon sila. Maganda yung kanilang sound system. Na pag pumunta kayo, pag test mic, 1, 2, 1, 2. Ganun pa lang eh. Tipong parang, wow. Test mic pa lang, nakaka-bless na. Amen. Test mic lang, no? May nag-a-amen na. Yeah. Huwag niyong isipin na porkit yung looks ng church niyan ay ganyan. Okay? Ay okay na. Hindi porkit yung church ay may ribbon sa taas. at may spotlight, ay okay na kagad. It doesn't follow. Sardis is a very good example. That their looks is very much deceitful. Okay? Mapandaya. So ano pang sabi sa kanila? Bukod sa tumayo, gumising, bukod sa palakasin nila, yung kanilang natitirang kung anong meron, okay? Ang sabi pa, remember then what you received and heard. Alalahanin mo lahat ng natutunan mo. Go back again to what you learned before. Kailan nyo nakakalimutan ng isang bagay? Ha? Sino sa inyo ang nakakaalala pa ng theory of relativity? O sino sa inyo ang nakakaalala pa ng tawag dito? Ng formula ng velocity. Jo, formula ng velocity. Ha? Speed over distance. Very good. Yeah. Pero karamihan hindi na naalala eh, no? Sino pa sa inyo ang nakakaalala ng Panatang Makabayan? Ako, nung nagpanatang Makabayan kami sa office, nagulat ako, hindi ko lang natatandaan. Iba na eh, diba? Maganda yung luma. Ang dami ko nang hindi alam dun sa, pagka nagpa-plug racing kami, iba na siya. Okay? Marami kayong bagay na nakakalimutan. Kailan nyo nakakalimutan ng isang bagay? Pag hindi nyo ginagamit, pag-relax kayo. Diba? Halimbawa, meron kayong kailangan dalhin. Kailan nyo nakakalimutan yun? Pag hindi mo siya masyadong pinapansin, pag-relax ka, at alam mong hindi mo makakalimutan. Di ba? Sino ang mga safe na tao na hindi nakakalimot ng bagay? Yung mga taong takot, makakalimot. Anong ginagawa ng mga taong takot, makakalimot? Si Brother Leo, isa sa mga natutunan ko sa kanya to. Always bring a tickler. Okay? Isang bagay na natutunan ko kay Brother Leo nung bago ako sa Word of Life, hindi nawalan ng tickler si Brother Leo. Anong tickler? Notebook na mali. Tapos nakikita ko siya every time na meron siyang dapat alalahanin, sulat. Ako rin, ganun ako eh. Kung mapapansin nyo, lagi ako merong notebook. Why? Kasi takot ako makakalimot. Kasi I need to remember things. At kapag nakakalimutan ko, nakakainis. Diba? Kaya ang sabi dito ni Christ, remember. Remember what? Remember then what you received and heard. What's next? What's the fourth thing that they must do? What is the fourth thing that they must do? Ang sabi nung una, wake up. Pangalawa, strengthen what remains. Pangatlo, remember what they received and heard. Pang-apat,
Keep it! Ano ibig sabihin keep it? Tago? Tago? Ano? Gamitin, panatiliin mo yan. Use it. Ito nakakatawa sa English, no? Yung word na keep it, sa atin, pag sinabi mong keep it, ibig sabihin Tagalog nun, itago. Pero hindi keep it, na itago ang meaning. Ano? Gamitin lagi. Pag ginagamit lagi, nakatago ba yon? Nakalabas yun. Bakit keep it? Meron akong isang book na nabasa noon. Matagal na. Ang title niya ay The Foolish English. Okay. Kasi katulad niyan, keep it. Pero hindi naman keep kasi ang gusto niyang essence gamitin. So pag ginagamit mo, dapat laging nakalabas yun. Bakit keep it? Diba? Keep it. Diba? Maraming ganun yan eh. Tapos, isa pang naging nakakatawa sa English. Faith. Ano ibig sabihin? Pananampalataya. Pero pag sinabing faithful, tapat. Hindi ba dapat pag faithful, puno ng pananampalataya? Hindi. Magkaiba yun. Iba yung tapat sa puno ng pananampalataya. Full of faith yung isa. Yung isa faithful. Magkaiba yun. Ang gulo, di ba? Sa foolish yung English. Pero ang sabi dito, kaya nga sabi ko sa inyo, hindi po kita-kita niyo yung words, yun na kagad yun. So, look at what the context is. Nung sinabi na, remember then what you received and heard, tapos keep it, ang essence niyan, hindi itago, kundi gamitin. Okay? Pangapat, at panglima, at panghuli dyan, is repent. So, total 180 degrees turn. Ibig sabihin, pagtalikod sa dati. Okay? Huwag yung pabayaan that your looks would be deceitful to others. Huwag kayong pakitang tao. Kung totoo kayong Christian, show that you are a Christian. Hello? If you are a Christian, you should be a Christian. Show that you are a Christian. And prove that you are a Christian. Yan yung nakakalungkot na bagay dyan. Tapos, ang sabi dyan, nagkaroon ng warning dyan. If you will not wake up, I will come like a thief, and you will not know what I will come against you. So, yung thief in the night, nabanggit na yan ni Jesus sa kanyang mga disciples. Tama? Because I will come like a thief in the night. Kung kailan daw hindi inaasahan, saka darating yung wakas. You know what the problem is with the complacent people? Ano? Wala silang pakialam sa future. Tama? Itong isang bagay rin na natutunan ko sa insurance. Mahilig ako sa alam ng asawa ko, mahilig ako sa mga investments, matters about the economy, mahilig ako sa mga ganyang bagay, stocks, forex, mutual funds, mga ganon. Merong isang office mate ko nagtanong sa akin, "Sir, anong kahalagahan ng insurance?" Sabi ko, importante yun. Dapat at least kahit yung minimum lang meron ka. Ano yun? Sabi niya. Sabi ko, at least kahit memorial plan lang, sana meron ka. Kasi hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Sabi ko, ilang taon ka na ngayon? Sabi niya, 30 po. Sabi ko, 30. Wala ka pa bang nararamdaman sa katawan mo? Meron eh. Minsan, nahirapan akong umihi. Sabi niya gano'n. Minsan, ganito, ganyan. Sabi ko, kita mo yan. May umaasa ba sa'yo? Meron eh. May anak ka? Meron. Ilang taon na? 2. Ay, kung mamatay ka ngayon, huwag naman ganyan, sir. Sabi ko, hindi totoo yun. Diba? Isipin mo, pag namatay ka ngayon, wala na silang provider. Pagkatapos nun, papahirapan mo pa sila kung saan sila kukuha ng pampalibing at pampaburol sa'yo. Sir, nagbebenta ka ba? Hindi.
Pero, in-encourage ko sila sa office. Sabi ko sa kanila, kaya kahit na yung pinaka-basic lang nung St. Peter, nagsikuhanan sa office. Sabi ko, kuha kayo. Wala akong ano dyan, wala akong after dyan. Kuha kayo yung pinakamura. I think parang 550 ba? 650? 650 yung pinakamura ni St. Peter. Tayo nun. Sa ngayon, 650 na. Oo. Lowest ngayon is 650. Sabi ko sa kanya, kuha ka nun. Kasi yun yung pinaka-basic. At least, di ba? Decente yung burol mo. Hindi yung tipong pupunta ka pa sa barangay, hihingi ka ng tulong para maiburol ka lang. Kasi kawawa yung pamilya mo. Ang problema sa mga Pilipino, we are too much relaxed. Okay? Marami sa atin relax. Kailan tayo maglilinis ng kanal? Pag malapit na magtag-ulan, kailan magpapa-repair ng kalye? Pagka malapit na nga, pagka sira-sira na, pagka yung tipong wasak-wasak na di na madaanan. Ang hilig ng Pilipino sa ganyan. Di ba? Ang hilig natin sa ganyan. Lagi tayong relax. Kung kailan too late, saka tayo nagkukumahog. Di ba? Marami tayong ganon. And yun din ang isa sa mga bagay na meron sa Sardis. Wala siyang pakialam kung kailan babalik si Christ. Ano sabi sa kanya? Anong warning sa kanya ni Christ? Babalik ako, darating ako, pag hindi ka nagising, pupunta ako dyan sa kung kailan hindi mo inaasahan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ironic kasi yung pagkakabagsak ng Sardis twice ay katulad nung sinabi ni Christ sa kanila. Anong dahilan? Tutulog-tulog. Di ba? Tutulog-tulog. Alam niyo yung kasabihan na huwag kang tutulog-tulog sa pansitan. Okay? Alam niyo yung kwento na yun, na huwag kang tutulog-tulog sa pansitan. Ang pansitan kasi, hindi katulad ng lugawan yan. Okay? Sa lugawan, mabilis yung come and go ng tao. Sa pansitan, hindi lahat ng Pilipino mahilig sa pansit. Okay? Kaya nga, may nakita pa ba kayong mga pansitan ngayon? As in, pansitan lang? Wala na. Okay? Kasi hindi ganon kapopular ang pansitan sa mga Pinoy, unlike ng mga Chinese. Kaso, may mga Chinese noon na naglalagay ng mga pansitan noon. Pero mga 1900s, uso ang pansitan. Mga lolo't lola natin, uso yung mga pansitan. Kaso, itong mga mahilig mag-relax, okay, ginagawang tulugan yung pansitan. Tinanong ko yan kasi sa lola ko, sabi ko, bakit yung step grandma namin, sabi ko, bakit po tinawag na wag tutulog-tulog sa pansitan? Sabi niya kasi yung pansitan, maraming natutulog dyan kasi hindi naman siya masyadong mabenta sa Pilipinas. Relax. Okay? Maraming mga, ang Sardis ay type of church that doesn't wait for the Lord. Ito yung kagandahan kung bakit din nasa atin yung Lord's Supper. What is the one purpose of the Lord's Supper? Ano isang purpose ng Lord's Supper? To remember what Christ did until He comes. So the Lord's Supper always reminds us na babalik si Christ. Sabihin niyo sa katabi niyo, babalik si Christ. Lagot ka. Okay? So, tuloy na natin. Malapit na tayo matapos. I will come like a thief and you will not know what hour I will come against you. Okay? What is the good news? The good news is, yet you have still a few names in Sardis. Meron pang ilang pangalan sa Sardis. Yung pangalan dyan doesn't pertain to the noun itself or name per se or the proper noun. What name pertains to is, ano yung tinutukoy ng names? Ano ibig sabihin dyan? Meron pang ilang mga pangalan dyan sa Sardis. Ano ibig sabihin? People who have not soiled their garments. So, ibig sabihin, merong ibang mga tao na hindi pa napopollute. Pag sinabing hindi pa nasusoiled o hindi pa nadudumihan yung kanilang garments, sabi ko sa inyo, mayaman ang mga taga-Sardis. Usually, ang damit nila ay fine linen. What fine linen pertains to? Yung mga nagsusuot niyan? Mayayaman. Fine linen, yan yung mga malalambot sa katawan. Okay, ganun ang suot ng mga taga-Sardis. Pero ang sabi dito, those who did not soil their garments. Ibig sabihin, dinidescribe ni Christ na kapag ang isang tao ay
hindi sumusunod sa Kanya, marumi siya sa harapan ng Panginoon. Pero ang sabi dito, meron pa rin sa Sardis na hindi pa rin narurumihan. Ibig sabihin, meron pa rin faithful. Kumbaga parang, naalala ninyo nung diniscuss ko yung time ni Elijah? Ano sabi ni God kay Elijah? Meron pa rin hindi yumuyukod kay Baal. Huwag na mag-alala kahit pinapatay na ni Jezebel yung mga propeta. Meron pa rin hindi yumuyukod kay Baal. Meron pang natitira. Okay, sa Sardis. At anong sabi doon? For they are worthy. The one who conquers will be clothed in white garments. Okay? And I will never blot his name out of the book of life. Ayan. Medyo bibigyan ko ng pansin yung blotting out. Binanggit kasi sa Numbers yung blotting out. Kung naalala ninyo, nagalit ang Panginoon sa mga Israelita dahil sa tigas ng ulo nila. Anong sabi ng Panginoon sa kanila? Buburahin ko sila. Anong sabi ni Moses? Anong sabi ni Moses? Kung buburahin nyo lang din sila, anong sabi niya? Anong binanggit ni Moses doon sa blotting out? Naalala nyo ba yun? Na kapag binura ng Panginoon yung pangalan ng mga Israelita sa Book of Life, burahin na lang din siya. Naalala nyo ba yun? Okay. Sa Exodus pala, sorry. Sa Exodus chapter 32, verse 32, puntahan natin. Sorry, Exodus pala. Exodus 32:32. The Lord's 32. But now, if you will forgive their sins, if not, please blot me out of your book that you have written. But the Lord said to Moses, whoever had sinned against me, I will blot out of my book. Okay? Itong passage na ito ay madalas na pagkakamalan, lalo na ng mga Armenians, na ayan ang ebidensya na may burahan sa aklat ng buhay. No! Hindi yon ang pine-pertain dito sa book of sa Church of Sardis. Tingnan ninyo, meron bang sinabi dyan na iba-blot out niya sila, yung mga unfaithful? Tingnan ninyo, yung mga unfaithful ba iba-blot out? Ano ang sabi? I will not blot out sino? Ha? On the active side, yung blotting out, di ba? Na sinasabi dito. Ang sabi niya, hindi ko buburahin silang mga tapat. Pero may sinabi bang buburahin ko kayong mga hindi tapat? Bakit kaya? Ba't kaya hindi na sinabing na buburahin ko kayong mga hindi tapat? Bakit kaya? Sa tingin niyo? Bakit hindi sinabi na buburahin ng Panginoon ang mga makasalanan at hindi tapat sa Kanya? Bakit? Ano sa tingin nyo? Affirmation? Ganun ba? Alam niyo kung bakit? Sige, Brother Zeric. Bakit po? Baka mag-repent. Ano pa? Alam niyo kung bakit? Dahil hindi naman sila nasulat. Bakit buburahin? Hindi naman sila nakasulat. Remember that they are what? Dead. So, anong sabi dito? Silang mga faithful, hindi ko sila buburahin. So, anong pinapakita dito ni God? God always shows His preservations to those who are written in the book of life. Walang blotting out, walang burahang mangyayari sa mga nakasulat. Pero those who are dead, hindi rin sila buburahin. Bakit? Hindi naman kasi sila nakasulat because they are dead. Yun yung isang bagay na malungkot dyan. Okay? I will confess His name before my Father and before His angels. Naalala niyo po ba?
na sinabi ni Jesus na lahat na magkakahiya sa Kanya ay ikakahiya niya rin sa harapan ng Ama. Remember that? At ang sabi dito, hindi ko sila ikakahiya. Sino? Silang mga faithful. Ibig sabihin, God's preservation is always in the benefit of those who are in the book of life. So mga kapatid, anong ibig sabihin nito? Anong makikita natin sa Book of Sardis? First thing that we should learn here, hindi lahat ng maunlad na church ay buhay. That's the first thing. Okay? Pangalawa, hindi lahat ng patay na church ay patay lahat. Why? May natitira. Okay? Pangatlo, lahat na nakasulat sa aklat ng buhay, walang burahan. Pang-apat, hindi lahat na nag-aakalang nakasulat sila ay nakasulat nga. Ulitin natin. Ano yung mga lessons natin na dapat tandaan? Una, hindi lahat ng nakikita natin ng maunlad na church ay ano? Ay buhay. Pakapatay yun. Pangalawa, hindi lahat ng iniisip nating patay na church, patay, as in yung iniisip natin, mega church siya, patay lahat yan. Porket nakakita kayo ng mega church, patay na. Hindi naman. Bakit? Meron dong pinili pa rin si God. Okay? Pangatlo. Ano yung pangatlo? Lahat ng sinulat ng Panginoon sa aklat ng buhay, wala nang burahan. Pang-apat at panghuli, ano panghuli? Hindi lahat ng nag-iisip na nakasulat sila, nakasulat niya. Kapatid, kung nandun ka sa hindi sure right now, pag-isipan mong mabuti yun. Okay? Kung hindi ka sure right now, at natatakot ka, matakot ka talaga. Dahil nakakatakot talaga ang sasapitin kapag hindi ka nakasama ng Panginoon pagbalik niya. Nakakatakot talaga kapag ikaw yung Sardis. Baka yung pagiging Sardis mo, mauwi ka sa dilata. Okay? Joke dati yan nila, Katsupoy. Yung sardinas daw, isdang tanga. Bakit? Kalahin mo, napasok sa lata. Diba? Sardis. Gusto kong maintindihan ninyo mga kapatid, if you are in the situation that seems that you are sleeping or in deep slumber, wake up. Go back again to where you, kung saan ka dati. O ano yung mga natutunan mo, balikan mo yun. Ngayon kung hindi pa, mag-repent ka na. Kailangan mo yun. Okay? Doon sa mga faithful, this is the promise. God will preserve you. We will not be blotted out. Those who are written in the book of life. Okay po? Naintindihan po ninyo? Tayo pong lahat ito ngayon. Let's pray. Father God, we thank you for the message sa Church of Sardis. Though they are dead, Lord God, you still have your remnants in that church. Meron ka pa rin pinangangalagaan, Panginoon. Kahit dead church sila as a whole. Kahit na pakitang tao yung kanilang ginagawa, Panginoon, kahit na reputation lang ang meron sila, kahit panlabas lang ang meron sila. Still, Lord God, meron ka pa rin minamahal sa lugar na yun. And thank you for that, Lord God. Thank you for the preservation, Lord, na ginagawa mo pa rin sa mga mahal mo. Sa mga iniibig mo, Panginoon. Sa tunay na church. I pray, Lord, wag mong tulutan na mangyari ang katulad ng sa Sardis, Lord God, sa bawat isa o sa ni-isa man sa amin, na makatulad sa Church of Sardis, Lord, na maging tutulog-tulog sa kanilang spiritual life, na maging reluctant, maging relax,
maging mayabang, hindi mag-antay sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Tulungan niyo po kami to have a right kind of attitude being a Christian. To have a right heart, Lord God, in serving you, in worshiping you. I pray, O Lord God, na makatulad kami doon sa mga nag-aantay sa iyo, doon sa few people na pinreserve mo sa Sardis. Thank you for your love. Thank you for your kindness. Thank you for the preservation. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.